Kai Sotto, lumalabas na ang angas. At grabe ang kanyang pinapakitang galing at lakas sa kanyang latest skills training. At yan ang ating himay-mayin ngayon mga kapatrol. At panoorin ito hanggang dulo dahil baka isa ang iyong comments sa aming babasahin. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Mga kapatrol, from now on ay mag-focus tayo sa skills ni Kai at titingnan natin kung gaano nga ba siya kagaling. Tingnan natin ang pinakitang lakas ni Kai na kung saan talsik ang kanyang ama nang binangga niya ito. In context, Ervin Sotto is 6'8" and approximately 280 to 300 pounds, pero parang papel lang ito na tumalsik ng binangga ni Kai. Mukhang volleyball na ang makikita natin sa Olympic qualifying tournament. Looking back 2 years ago, ay hindi ito magagawa ni Kai, pero dahil sa kanyang walang humpay na pagpupursige in lifting weights and doing footwork training. Kai will surely bully the big men in Latvia and Georgia because he is using his physicality to his advantage in offense and in defense. Kai has improved his footwork with Melantine in his latest skills and footwork training. It will surely help him to stop the top-tier big men in Latvia and Georgia. Kai will help Gilas Pilipinas stop the great big men with his great skill and defensive ability to block his opponents. Kai will have a better chance to play in the NBA if he manages to stop Kristaps Porzingis because the NBA scouts are going to be shocked and be impressed by his skills and power. At mukhang ang target ni Kai ay ang magiging taller version ni Zion Williamson sa NBA. For sure, pag-agawan si Kai sa NBA once may establish na niya ang kanyang inside game using his newfound strength paired with his insane basketball skills. At eto na ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Fernando de Guzman. Ang laki na ng improvement ni Kai, kaya pwede na siya sa NBA. Shoutout at Abra Vasquez, hoping for Kai na makapasok siya sa NBA. Shoutout at Jonathan Breaker, it's just a matter of time. Kai will be in the NBA. Shout out at Jay Macanip. Go Kai, just play the way you are. Show your talent and skills at the Olympic qualifying tournament. Shout out at Florentino Verdera. Kai Sotto is my idol. I always watch his game and his team in Japan. He is an awesome player. I like him very much. Thank you so much. God bless us more. Shout out at Alvaro Nonan. With all the hard work in practice and conditioning, Kai is much more ready in NBA. My prayers for you, Kai, to make it in the NBA. Alvaro Nonan of Calibo, Aklan. Shout out at Sherwin Lopez. Kai Sotto, be strong, be fearless, be beautiful. Shout out at RB Artiang. We are all waiting for Olympic qualifying tournament to give the world a treat for them to witness the great player Kai Sotto is. At balitang NBA naman, ang Dallas Mavericks ay halos nanalo sa Game 2 ng NBA Finals. Sila ay nagkaroon ng konting pag-asa sa Game 3 at sa Game 4 naman, ang Dallas Mavericks ay nagtagumpay para sa kanilang unang panalo sa serye laban ng Boston Celtics. Sa kanilang pinakamahusay na laro sa depensa at opensa sa serye, lalo na sa first half, pinuksan ng Dallas Mavericks ang Boston Celtics 122-84 sa Game 4.
At ito ang ikatlong pinakamalaking agwat na panalo sa kasaysayan ng NBA Finals. Nag-rebound itong si Maverick star Luka Doncic mula sa hindi kagandahang laro niya sa Game 3 at mula sa mga kritisismo sa kanyang laro. Nakapagtala siya ng 29 points at 25 points nito sa first half. Nagbigay ng 5 assist, nangulikta ng 5 rebounds at nakapagrehestro ng 3 steals. Nagdagdag naman si Kyrie Irving na may 21 points at 6 na assist. At ang mga reserve players ng Dallas Mavericks ay mas umiscore ng 54-40 kumpara sa Boston Celtics reserves. Si Derek Lively II ay nagtala ng 11 points and 12 rebounds. Si Tim Hardaway Jr. ay may 15 points at si Dante Exum ay nagdagdag ng 10 points from the bench para sa Dallas Mavericks. Sa first and second quarter, ang 40-14 run para magkaroon ng 50-25 na lamang. At sa halftime, may 61-35 na lamang sila at pinalawak pa ang kanilang abante sa 88-52 sa may 3 minutes, 18 seconds ang natitirang minuto sa third quarter. Nangunguna sila ng 115-67 para sa pinakamalaking kalamangan sa serye na 13 points na kalamangan dati. At naiwasan ng Dallas Mavericks ang pagkatalo sa serye pero mahirap pa rin ang kanilang haharapin. Wala pang kupunan sa 156 cases na nabaon sa 3-0 sa isang serye ang nanalo. At 4 lamang na kupunan sa sitwasyong iyon ang nakapagpilit sa Game 7 sa kasaysayan ng NBA. Noong nakaraang season, itinulak ng Boston Celtics ang Eastern Conference Finals patungo sa Game 7 matapos matalo ang unang 3 laro laban ng Miami Heat pero natalo sa Game 7. The series numbers, I think we all understand what that is. So it's not so much that we are going to harp on that, but understanding that we've got to play 48 minutes of our best basketball. And that's what we're talking about. Yan ang sabi ni Jason Kidd of the series deficit and historical context. Si Jason Tatum may 15 points at si Jaylen Brown may 10 points at sila lamang ang Boston Celtics players na nakapag-shoot ng higit sa isang tres sa first half at ang Celtics ay nakapagtala ng pinakamababang puntos sa first half sa kanilang season, bumaba sa 36.3% ang shooting ng Boston Celtics mula sa field at 31.1% naman sa tres. At ito ang unang pagkatalo ng Boston Celtics sa playoffs mula noong May 9 na nagtapos sa kanilang 10 sunod-sunod na panalo. At ito rin ang pinakamababang puntos na nakuha nila sa isang laro at ang pinakamalaking agwat ng pagkatalo sa kanilang season. At may pagkakataon ang Boston Celtics na tapusin ang seryeng ito sa kanilang home sa Game 5.